Ang programang tumatalakay ng mga usaping may kinalaman sa pananampalataya sa Diyos. Ang pagtatanghal na sasagot sa mga katanungan patungkol sa banal na kasulatan. Reason to Faith. Anumang uri ng paniniwala na walang pinagbabatayang katunayan o ebidensya ay matatawag na palapalagay lamang. Reason to Faith deals with the evidence of our faith. Why we believe what we believe. Ito ang programang walang pinapanigan, ngunit mayroong tinitindigan. We don't take side, we take stand. Mula sa Reasons of Faith Media Ministry Studio, Manila, Philippines. Narito si Brother Melvin Sarmiento para sa Reasons of Faith Live. Isang mapagpalang araw ng Biyernes ang ipinapabot na pagbati ng programang Reasons of Faith sa lahat ng ating mga ginigiliw na taga-subaybay. Happy Vesper naman po sa lahat ng ating mga kapatiran. Welcome po kayo. Tayo po ay live na sumasapit sa inyo. Kumusta na po kayo? Sana'y nasa mabuti pa rin kayong kalagayan sa tulong at biyaya ng ating Panginoong Diyos. Ang paksa na ating pag-uusapan ngayon, Work-Free Sunday. Well, yan po yung ating paksang pag-uusapan. Yan po yung ating paksang lilimiin at hihimay-himayin. Tayo po muna ay magtatalaga sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng isang panalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa inyong pagbibigay sa amin ng pagkakataon upang muling ihayag ang inyong mga salita. Aming dalangin, O Diyos, ang pangunguna ng inyong banal na Espiritu upang maging makabuluhan ang aming gagawing pag-uusap at ang katalinuhan, karunungan at inspirasyon ay manggaling sa inyo upang magtumibay ang pananampalataya ng bawat isa sa mga kapatid maging sa aming mga kaibigan sapagkat maririnig muli nila at masasaksihan ang mga katuparan ng inyong salita na malapit ng maganap ang kabuuan. Ipagpatawad din ang anumang kasalanan upang ito'y hindi maging hadlang sa malayang pagdaloy ng inyong katotohanan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, diretso na tayo mga kapatid, mga kaibigan. Regarding sa Work-Free Sunday. Ayan ho, inyong nakikita sa screen, Work-Free Sunday. At inyong makikita dyan yung estatwa, ribulto ni Emperor Constantino. So anong kinalaman ng Sunday Work-Free dito po sa larawan ni Emperador Constantino? At anong kinalaman nito sa usapin ng banal na kasulatan? Yan po ang atin pong titingnan ngayon at patuloy na ipapaabot ng ating Panginoon yung kanyang kagilagilalas na paghahayag ng mga katuparan ng Bible prophecy. At sa atin hong programang ito, tayo po ay nandoon at hindi nawawala sa mission statement ng Seventh-day Adventist Church na madalas kong iparinig po rito sa inyo, yung ating pangangaral ng three angels messages, no? Ito po ang atin pong mission statement ng Seventh-day Adventist Church. Kaya ang programa natin hindi nawawala sa tamang direksyon ng doktrina na meron tayo, especially in these last days. Ito po ang dahilan kung bakit nag-exist o umiiral ang Seventh-day Adventist Church is to prepare people. Ihanda ang mga tao sa second coming ng ating Panginoon sa pamamagitan ng paghahayag ng mensahe ng tatlong sinugong anghel bago dumating ang Panginoon. Yan po yung madalas nating basahin, especially sa talatang 9, yung warning, babala doon sa pagtanggap, doon sa marka o tanda ng hayop. Yung sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan, ayon dyan sa talata, iinom din ng alak ng kagalitan ng Diyos na kumakatawan sa kanyang huling 7 salot. No? Yan yung sinasabi ng third angel's message sa Revelation 14. At ito naman sa Spirit of Prophecy, so long as we allow the enemy of truth to lead us into a wrong way, we cannot hope to reach the honest in heart with the third angel's message. So, habang pinapahintulutan daw natin na ang kaaway ng katotohanan ay dalhin tayo sa maling daan, hindi tayo makakaasa na maabot natin yung mga taong tapat sa puso na maiparating sa kanila ang mensahe ng third angel's message.
Yun yung warning, babala patungkol sa pagtanggap sa tanda ng hayop sa kanyang noo at sa kanyang kamay. So kapag binabaliwala, lalo na nitong bayan na pinagkatiwalaan ng present truth, the preaching of the third angel's message, hinahayaan po ninyo na dalhin kayo ng kaaway ng katotohanan sa maling daan, hindi ninyo iniisip na itong Revelation 14 sa three angels messages, yan mismo ang mensahe. Yan mismo ang dala-dala ng iglesia bago dumating ang Panginoong Hesus. Yan po ang dahilan kung bakit merong Seventh-day Adventist Church. Dahil sa mensaheng ito. Kaya huwag maligaw yung iba nating mga kapatiran sa mission statement o mission vision statement ng Seventh-day Adventist Church. At ito'y para maiparating sa lahat ng ating mga kaibigan, yung hindi natin kapananampalataya, dala-dala ang mensaheng ito na maging daan na para mabuksan ang kanilang isipan na ang sinasabi pala na tanda ng hayop ng ating Panginoon. Yung sinasabi ng ating Panginoon sa bagay na ito ay nandito na. No? Malapit na ang katuparan. Okay, so kinakailan nakafocus tayo sa usaping ito. Satan is ever ready to fill the mind with theories and calculations that will divert men from the present truth and disqualify them for the giving of the third angel's message to the world. So, si Satanas ay handang-handa na punuan yung isipan ng tao ng mga teorya, no, na walang kinalaman dito sa usapin at present truth ng Biblia bago dumating ang Panginoon. Kung hinahayaan niyo ang kaaway na dalhin kayo sa mga minor, sa mga trivial matters, ay layo ang inyong pansin sa present truth na ito, madidisqualify talaga kayo na dalhin ang mensahe ng ikatlong sinugong anghel sa sanglibutan. So ito'y panawagan, especially sa visible remnant Seventh-day Adventist Church, lalo na yung mga naliligaw kung bakit sila nandito sa church. Okay? So ito na ngayon. Ito, at least nasa March pa rin tayo, March 15. So, ito ipabalik natin dahil ito'y ginagawa ngayong celebration, especially ng mga first world country. Itong buwan ng Marso, itong March 7, ang pinakalundo kung bakit nagse-celebrate yung ilan sa mga first world country. Bakit ko sinabing ilan? Kasi sila ang mangunguna. Lalo na, ang second beast ng Revelation 13, ang bansang Amerika, patungkol dito sa ating pinag-uusapang work-free Sunday. Ano ba nangyari, Ika? Noong March 7, 321 AD. Balikan natin itong binabanggit dito na Dies Solis Invicti. Ano bang ibig sabihin nito? March 321 AD. How Sunday became the Christian day of rest. So binabaybay nitong author na ito na si Major Dunn noong 2017, March 7. Anyway, ito ang sabi niya. On March 7, 321, Roman Emperor Constantine I decreed that Dies Solis Invicti, or Sunday, or Day of Sol Invictus, Roman God of the Sun, would be the Roman Day of Rest throughout the Roman Empire. So dito meron ng binabanggit na record ng history patungkol dito kay Emperor Constantino na nagdeklara, isinabatas niya yung patungkol kay Sol Invictus. Itong Sol Invictus na ito, or Solis Invicti, ito yung pangunahing Diyos ng Romans. Ito yung Diyos araw. Okay? Araw, S-U-N, Sun God. So, itong batas na ito on Sunday, itong batas ni Emperor Constantino sa buong kaharian ng Roma, the fourth most powerful kingdom in the world, especially sa panahong ito, ang kanyang ginawang batas na ito ay para bigyan ng parangal yung Diyos araw sa araw ng linggo. Ginawa niya na ang araw ng linggo ay kapahingahan o rest day sa buong imperyo ng Roma. Na nitong panahong ito, pinakamakapangyarihang kaharian sa buong mundo na naipropesiya sa panahon pa ni Daniel noong 6th century BC. Na itong Roma ang magiging fourth powerful kingdom. At ang Roma nga,
sa kapanahunan na pinanganak ng ating Panginoong Jesucristo, ang nagpahintulot na siya ipapatay. So ngayon sa panahon nga ni Constantino, noong 4th century, ito ang binabaybay ng kasaysayan na ginawa niyang araw ng kapahingahan ang linggo para bigyan ng parangal yung Diyos araw nila. Itong ang tawag nila, Solis Invicti. At ang sabi pa rito, dito sa blue na highlight, Constantine had somewhere along the way adopted the Christianity practiced by his mother Helena. So nagsimula sa nanay niya, tinanggap nila yung practice ng Christianity. At nung 313 AD, Constantine had removed all penalties for practicing Christianity. Na ang tawag doon, Edict of Milan. Kasi nung bago dumating sa kapanahonan ni Emperor Constantino, ang Christianity ay illegal sa Roma. So nung umupo si Constantino at nung 313 AD nga, ito yung tinatawag na Edict of Milan na nilegalize niya ang Christianity. Yan, sa tulong ni Emperor Constantino, na-legalize ang Christianity. At sa pamamagitan ng kanyang Diyos araw, the unconquered Son or invisible God, invisible Son, was indeed a pagan Roman God. As the Roman Empire gradually converted to Christianity, yan, yung Roman Empire unti-unti na no-convert sa Christianity, Sunday became the natural day for the Sabbath and rest, since Romans were already accustomed to Sunday as their day off. Sinasabi rito. Habang ang imperyo ng Roma ay unti-unting no-convert sa Christianity. Yung linggo ay naging natural na araw para sa kanilang Sabat o kapahingahan. Okay? At nung ang Roma nga ay sanay naman talaga, itong Roman Kingdom, sanay doon sa day off ng araw ng linggo kasi nga yan yung pagpaparangal sa Diyos araw nila. Sol Invictus. Sa iba namang mga katawagan si Mithras. Depende yan. Baal. Sa iba rin namang katawagan sa ibang kingdom. So, ang tinutukoy pa rin nila yung Diyos araw. So, ito yung sinasabing kasaysayan nung 4th century na naganap sa Roma nung March 7. So, bibigyan ko lang ng pansin ito na ang Roman Empire hindi po na-convert sa Christianity, ha? Ang totoong kaganapan by principle, ang leaders ng Christianity during that time ay nakipag-compromise sa Roma. So yung mga prinsipyo ng Christianity unti-unting binagsak, nagkaroon ng compromise. So ang natural na pangyayari, hindi ang Roma ang na-convert, kundi ang church ang na-convert sa paganism. Yan ang dapat nating tandaan kasi tinanggap ng mga leader ng Christianity, especially during the time of Constantine, yung mga practice ng mga pagano. Ayan, konting pagkokorek lang dito. So, bagamat ang kinukuha lang natin dito, yung araw ng linggo, yan yung kinasanayan ng mga paganong Roma para parangalan yung araw. Kaya nagkaroon ng Sunday law sa kapanahunan ni Emperor Constantino. Kaya nung ito na nga, sa buong sangkakristyanuhan, hindi na, kumbaga walang kahirap-hirap ang mga pagano na ipangilin din yung linggo na mga paganong naging Kristiyano kasi yun nga ang kinasanayan nila. Di ba? Ngayon, eto naman, March 5, 2021, ang headline, Celebrating Sunday, 1,700 years as Day of Rest. Sinicelebrate, ipinagdiriwang yung araw ng linggo, no? Bilang araw ng kapahingahan. Anong petsa ito? March 31, May 31, 2021, medyo maliit kasi, hindi ko masyadong mabasa. Yan yung headline. Ngayon, sinasabi rito, okay, Celebrating Sunday, Anniversary for Sunday, the Roman Emperor Constantine the Great issued a Sunday edict. So, yun din yung pinaliwanag na natin dun sa unang bahagi ng isang pahayagan. Okay? Kasi sa araw na yan, yung batas na yan, ay sinasabi na yung linggo ay maging opisyal na araw ng kapahingahan noong 4th century. Ngayon, so yan din ang sinasabi dyan. Sabi nga ni Constantino, sa pagkaliwat na sa wikang English,
let the magistrate and inhabitants of the cities rest on the first day of the sun. Yan mismo. Lahat ika ng mga puno at mga nakatira sa mga syudad, of course, ng Roma, ay magpahinga ng unang araw ng araw. First day of the sun. Yan nga yung kumbaga sa first day of the week, Sunday. And let all workshops be closed. Yung mga pagawaan, yung mga business establishment ay isara. Okay? Yan yung maliwanag na batas. Okay? Ngayon, sa huling bahagi nito, this proclamation was followed by further decrees regulating resting on the day of the sun. Yan. So, yung decree na yon ay sinundan pa ng ibang mga regulation patungkol sa kapahingahan din doon sa araw ng araw. Day of the sun. Kaya nga doon sa on the Venerable Jesulis, sinasabi ni Constantino, ang direktang liwat sa wikang Pilipino ay sa kagalang-galang na kaarawan ng araw. Yun yung naisalin sa English, on the venerable day of the sun. Let all the magistrates and people in the cities rest. Diba? Let all workshops be closed. Yun ay pagpaparangal sa araw. Yun yung purpose ng Sunday Law ni Constantino. Pagpaparangal kanino? Sa Diyos araw. O ngayon, pakinggan natin ito ngayon. Etong 21st century na video na inyong mapapakinggan mula sa European Alliance. Pakinggan ninyo. Work-free Sunday must be guaranteed for everyone. Ano daw? Work-free Sunday must be guaranteed to everyone. Sana narinig ninyo ng mas malinaw po yun. Yung trabaho dapat, walang trabaho sa araw ng linggo ay ipagkaloob yan sa bawat isa. Ang nagsasalitang ito, ayan nababasa nyo, si Brando Benefey, kung tama man yung pronunciation ko, pero pasensya na pag mali. Sabi, ito ay miyembro ng European Parliament. Okay? Member sa ng alin? European Parliament. Ulitin natin, ano nga uli sabi niya? Work-free Sunday must be guaranteed for everyone. Work-free Sunday must be guaranteed for everyone. Sabi ko nga sa inyo, ang programang Reasons of Faith, nagsa-channel lang po sa inyo nung sinasabi, especially ng mga pangunahing tao dito sa ating sanglibutan, yung mga leader ng sanglibutan, in accordance with what the Bible prophecy has told us. Etong mga kaganapang ito na pinaparinig natin at pinapakita sa inyo ay kasang-ayon ito o katuparan kung ano yung sinabi na sa propesiya ng banal na kasulatan. Kaya ito ay nagbibigay supposedly ng inspiration sa mga totoong lingkod at anak ng Diyos na nananabik sa pagdating ng Panginoon. No? Madalas nating talakayin dito yung patungkol sa mark of the beast, which is the implementation of International Sunday Law. At dito ngayon, kumakatok sa inyong mga pintuan ang sinasabi ng banal na kasulatan. Sa pintuan ng inyong mga puso, kapatid man o kaibigan. Tuloy natin ang sinasabi rito. We need a work-life balance that is real, that is We need a work-life balance. So ang intention nitong dapat bigyan ng kapahingahan ng araw ng linggo ang bawat isa para maging balanse yung buhay natin. Okay. Sundan ninyo yung mga punto na yon. Tuloy natin. concrete, which means that we have the time for our family life, for our private interests, for our passion. Magkaroon tayo ng alin? Oras, lalo na sa ating pamilya at iba pa. So, maintindihan ninyo yung punto, bakit kinakailangan ibigay ang linggo bilang work-free sa bawat isa para mabigyan natin ng panahon ng ating pamilya. Siyempre, kasama na dyan yung mga maitutulong natin sa lipunan at bukod doon, meron pa. Ano pang sabi? For thinking, for living outside of the work time. Sometimes today we see this as a blending situation between private life and work life. This must stop. We need to give a clear boundary. And this is why... Yan. So, kailan maibalanse sa madaling salita? So, bigyan natin ng malinaw na boundary. Yung ating work life at yung ating time
sa ikabubuti ng basic unit ng lipunan, which is the family. Pag maayos ang basic unit ng lipunan, magiging maayos din yung malaking bahagi ng lipunan. Magsisimula yan saan? Sa family. Maging maayos ang family. Okay, nakuha natin yung gusto niyang ipunto dyan mula sa European Parliament member. Next, sabi rito, Constantine wished to distinguish Sunday or the Lord's Day from the other days. This applied to everyone in the empire. It was a day for prayer and worship. So ang ninanais noon ni Constantine noong 4th century AD, bigyan din ng pagkakaiba yung linggo o yung inangkin nila na Lord's Day doon sa Revelation 1:10. Anyway, naitapi ko na yan. Hindi po linggo ang Lord's Day. Kahit pagbalik-balik ta rin natin ang Biblia, hindi linggo ang Lord's Day. Ang sinasabi ng Bible, Sabado. Sabat ang Lord's Day. Okay? So, sinasabi dito na bibigyan niya ng pagkakaiba yung Sunday or Lord's Day from the other days. Ano kayong naiparinig natin doon sa sinasabi ng member ng European Parliament? Bigyan ng distinction. Eh di ganun din. Bigyan ng pagkakaiba. No? Yung patungkol sa regular na work days mo at doon sa Sunday bilang panawagan na work-free Sunday. At ang sabi rito ni Constantine, this applied to everyone. So ganun din ang sinasabi nung una kong naiparinig sa inyo. Ang work-free Sunday must be given to everyone. So pareho yung intensyon, pareho yung konsepto. Dahil ang linggo ay araw ng panalangin at alin? Worship. Sabi ko po sa inyo madalas sa ating pagtalakay, at ito po'y ayon sa Biblia, nang magiging usapin or issue sa huling araw na ito bago dumating ang Panginoon ay ang usapin ng worship. Worship. Ito yung pinaka-issue in these last days. Hindi politics, hindi economics. Worship. Tuloy lang natin to ha. So pareho ang sinasabi ni Emperor Constantino rito at doon sa sinasabi ng isa sa miyembro ng European Parliament. What did Sunday look like after Constantine's edict? Ano ano ba yung larawan nitong linggo matapos yung batas na yon ni Constantine, yung Sunday law? Christians were given more and more space to devote Sunday entirely to the service of the Lord. So yung mga Kristiyano ay nabigyan ng higit at higit pa na pagkakataon para i-devote yung kanilang sarili doon sa araw ng linggo para sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil sa batas ni Constantinong Sunday law, nabigyan ng panahon na mag-focus, makapagbigay ng quality na panahon yung mga naglilingkod na mga Kristiyano sa Diyos dahil doon sa batas na Sunday. Later, edicts emphasized the practice of works of mercy, a decree of year 386, expressly provided that no public entertainments were to be held on Sundays. So wala ring mga entertainment na gagawin o ginawa noon sa araw ng linggo. So yun yung mga variation na nagsimula sa Sunday law ni Emperor Constantino. Lest anyone should be diverted from Christian worship. Kita nyo. So, kapag hindi ginawa yung kabanalan na yun sa araw ng linggo, ay madadala yung pansin ng ibang mga Kristiyano sa hindi maayos na pagsamba. Kaya nga, ang Sunday law, yan ay nakadesignate sa panahon ni Constantino sa pagsamba. Kaya nga, yung linggo na yan, mula nung first century, nakadedicate yan sa pagpaparangal sa araw, yung Sol Invictus. Okay. Also, the keeping of Sundays was increasingly associated with the fourth commandment. Remember the Sabbath day and sanctify it. Ayan, nabasa ninyo. Yung pangingilin ng linggo ay lalong lumago, tumaas yung kanyang association. Yung kanyang kapit doon sa fourth commandment ng Biblia. Alin yon? Yung Sabat na Sabado. So yung linggo na sinimulan ni Constantino, unti-unting ina-associate, isinasama
doon sa sabat ng Biblia na Sabado. So, imposible yon na yung linggo, gagawin mong banal na araw sa pagpaparangal sa araw at yung sabat na pagpaparangal sa manlalalang. So, kanilang ginagawa, ina-associate. At dahil itong gawain ito sa panahon pa ni Constantino, yung mga tao ngayon sa 1st century o sa 21st century, okay? Ang iniisip nila, walang pagkakaiba yung sabat ni Constantino at yung sabat na linggo rin sa panahon natin ngayon. O yung sabat ng Biblia. Ulitin ko, sa isipan tuloy ng marami ngayon, yung salitang sabat, dahil ina-associate yan, ikinakapit din sa linggo, ang iniisip ng mga tao kapag nakabasa ng Sabat, rest day, linggo pa rin yan. Samantalang yung maliwanag na sinasabi ng Biblia, Sabado yan. Okay? Magkaiba, di ba? O ngayon, eto, Global Union Europa, March 3, 2022. Last year lang. Annual, so taon-taon itong ginaganap, Annual European Day for a Work-Free Sunday. So taon-taon sa Europe, merong tinatawag na European Day. Ito yung panawagan nga na ipinarinig ko rin, una doon sa video na yon from the member of the European Parliament, so tungkol sa pagnanais nila ng Work-Free Sunday. At sinasabi nga rito, Sunday equals Fun Day. Ang linggo ay katulad ng fun day. Pagsasaya sa araw na yan. At ito din po ang argument ng 4th century ng mga Christian leader sa panahon ni Constantino na dapat masaya ang araw ng linggo. Ang sa araw ng Sabado, kalungkutan. Bakit? Nasalibingan pa nun si Kristo. Linggo siya nabuhay. Therefore, Sunday should be a fun day. Yan ang sabi nila. O ngayon, tuloy nating basahin. On March 3, the annual European Day for a Work-Free Sunday, the European Sunday Alliance calls on political leaders to put as a priority on the EU social policy agenda the establishment of a European weekly common day of rest. So, etong European Sunday Alliance, ESA or ESA, nananawagan sa mga political leaders na gawing priority sa EU sa kanilang social policy agenda ang pagtatatag ng European Weekly Lingguhang Day of Rest. Ito nga yung linggo. Kaya nga European Sunday Alliance ang nangunguna eh. Okay? So ito'y push para sa mga political leaders dyan sa Europe. Work-life balance. Di ba narinig natin doon sa pinapaliwanag sa interview? Work-life balance as well as, sundan ninyo ito, healthy, safe, and well-adapted work environments are at the heart of European pillar of social rights, which all EU institutions and member states governments have committed to implement. Yan. So nakakommit na para i-implement itong panawagang ito sa Work-Free Sunday. Bakit? Ito'y nakafocus nga sa buhay, no? Na balanse. Yung kalusugan mo ay maging ligtas at yung trabaho sa environment. Yan yung puso ng European pillar, haligi ng social rights nila na bawat miyembro sa European Parliament nag-commit, meaning ang idea dyan ay maging maayos yung kalusugan ng bawat isa. Mayroong work-life balance. May balanse na uri ng pamumuhay ang bawat tao, kaya nga pinupush nila yung work-free Sunday. At least dito sa Europe. Okay? Pero sabi nga natin, sa madalas na pagtalakay, ang second beast, none other than the United States, ang magiging halimbawa niyan para sa buong mundo. Kaya nga binanggit ko kanina sa unang bahagi, ilan sa mga first world country ang sinusulong ang work-free Sunday. Okay? Tuloy natin. A weekly day of rest. One of the major impacts of the COVID-19 pandemic has been the rise of telework and the fragmentation of working time. Often,
detrimental to the work-life balance of workers. So again, pinapakita dito yung pinaka-pangunahing principle na pinagbatayan nila ay yung naganap noong COVID-19 pandemic. Na dahil sa pangyayaring yon, hindi na nga naging balanse ang oras at araw ng paggawa ng manggagawa. At ito ikay kadalasan detrimental o panganib sa kalusugan ng mga manggagawa. So ang concern niya dito is all about social. Part ito ng socialism, the idea, the philosophy, na maging ang gagawin ng mga leader sa mundo ay para maingatan. Sila ang nagpapalutang sila ang may malasakit sa kalusugan ng bawat tao sa mundo. So may mga paraan silang ginagawa na dapat sundin para ito'y maiangkop at maisama sa wasto at maayos na paraan ng paggawa maging sa kalusugan at kaligtasan ng bawat mamamayan. O ayan, nasa annual European yan na kanilang mga manifesto. Babasahin ko po mamaya yon. A weekly day of rest in order to prevent a work environment that compromises the health and well-being of workers. Nakita nyo? Inuulit-ulit na sinasabi rito, no? Na maiwasan, no? Yung mga gawain na nagko-compromise, kaya nga detrimental, mapanganib yan sa kalusugan at kapakanan ng mga manggagawa. Kaya nga it is crucial to ensure a right to disconnect. Kaya crucial ika na matiyak dapat yung binabanggit nilang right to disconnect. Mamaya, paparinig pa natin kung anong ibig sabihin nitong right to disconnect during the week but also during the weekend with a work-free day, a full day of rest per week. Full day of rest per week is indispensable to recover and to ensure both a well-being and a better productivity of workers. So nakikita nyo, ganun, pare-pareho nga yung punto doon at madaling maintindihan, di ba? Kapakanan ito ng mga tao, especially manggagawa. Humans are social beings. And for many of them, their health requires more than individual time to spend alone. So, malaki ang malasakit talaga nila sa kalusugan ng tao, kaya isinusulong ang work-free Sunday. So again, sa social issue na yan, so para ipasa yung isang batas sa work-free Sunday, kailangan meron kang magandang dahilan na sino man ay hindi magsasabi na, anong masama doon? Ang ganda, di ba? Mayroon silang malasakit sa kalusugan. Yes. Walang magsasabing masama yan eh. Kasi ang iniingatan yung kalusugan ng tao. Okay, tuloy muna natin. So, yan yung sinasabi dyan. A common work-free enables, take note, families to spend time together. Etong work-free Sunday ay magdadala sa bawat pamilya na magkaroon sila ng oras sa isa't isa. Ganda, di ba? Para ang bawat pamilya, mga magkakamag-anak ay mabigyan ng panahon, mabigyan ng oras ang bawat isa sa araw na yan. Children with parents and grandparents who are the first ones to suffer from loneliness. Di ba? Yung mga anak, yung mga magulang, yung mga lolo't lola, na sila naman talaga ay nagsasuffer sa kalungkutan. So, dalawin ng bawat anak, magulang yung kanilang mga lolo-lola or vice versa sa araw ng linggo. Ayan, di ba? So, bukod sa kalusugan, may panahon sila sa bawat isa. Ano pa? A work-free day makes it also possible to pursue volunteer work, civic engagement, join social, sports, or faith-related activities, and more generally, to strengthen the social cohesion of our community. So sa araw ng linggo, yung work-free day ay magdadala pa sa tao ng kanilang pagbibigay ng extra time na makatulong din dun sa lipunan na kanilang ginagalawan. Kung ano mga civic activities meron dyan. Kaya dahil pag linggo walang trabaho, di makakatulong ka pa sa inyong community para mapalakas yung social cohesion o yung sabay-sabay na mabuting paggawa, no? Sa iyong lipunan na ginagalawan. O, di ba? Ang ganda ng sinasabi. Ano pa? By tradition and custom, most European countries established the weekly day of rest on Sunday. So, dahil sa tradisyon at kinasanayan na, custom,
marami sa mga European countries o mga bansa dyan, in-establish yung tinatawag na araw ng kapahingahan sa araw ng linggo. Ayan. The European Sunday Alliance thus calls on European political leaders to put as a priority the establishment of a European weekly common day of rest for workers by tradition on Sunday, as enshrined in Article 2 of the European Social Charter. So kung kinasanayan na nilang ginagawa talaga yan, isa batas na. Gawing batas sa buong pangkalahatan ng Europe. Okay? March 3, European Day for a Work-Free Sunday. Dito tayo sa blue. Reminds that synchronized resting time is an effective tool to counter loneliness and highlights its importance for the, mental health of workers. So itong linggo na isinusulong bilang work-free Sunday ay nagpapaalala ito ng synchronized or sabay-sabay na pagpapahinga ng lahat ay mabisang kasangkapan para malabanan ng alin? Kalungkutan, at maipapakita dito yung kahalagahan ng kalusugang mental ng mga manggagawa. Maging maayos ang mental. So ang daming mga puntong sinasabi rito na kapahingahan para maproteksyonan ng kalusugan. Hindi lang kalusugan, kundi kalusugan ng isipan. At ito yung isa sa kasangkapan para malabanan ng kalungkutan. Kasi magkakaroon ng mas mahabang oras sa bawat pamilya. Makita nyo yon. O ngayon, parinig natin yung isa pa sa member ng European Parliament na nagsusulong din ng work-free Sunday. On the 3rd of March, we celebrate the Work-Free Sunday. Bakit pinipili nila yung March? At dito on the 3rd of March, ipinagdidiwang nila ang alin? Yung sinusulong nila na work-free Sunday. Bakit March? Kaya ko nga pinakita sa inyo yung kasaysayan sa panahon ni Emperor Constantino. Yang buwan ng Marso ay pag-celebrate yan doon sa Sunday law na isinagawa ni Emperor Constantino. Yun yung pinaka-reference point nila. Kaya nga, etong pangingili ng linggo na ipinagtatanggol ng iba't ibang samahan ng pananampalatayang Kristiyano, wala talaga silang batayan sa Biblia, na galing sa Biblia ang pangingili ng linggo. Sa Europe, especially itong mga members ng parliament, alam nila kung saan nanggaling yung common day of rest na Sunday. Kaya ipinagdidiwang nila yan sa buwan ng Marso. Dahil yan yung Marso, yung pagsasabatas ni Constantino ng Sunday law. Ang layunin, paggalang sa Diyos araw. Kaya nga Sunday. Okay? O balikan natin. Ang sinasabi ni Catherine Langensipen. Again, pasensya muli kung mali ang aking pronunciation. Siya din po ay member ng European Parliament. Ang sabi niya uli, On the 3rd of March, we celebrate the Work-Free Sunday. As we say in Germany, on a Sunday, Daddy belongs to me. So di ba? May time sila ng family. On Sunday, Daddy belong to me. Yun yung nilalagay nila sa kanilang hangarin para maisabatas na talaga yan sa kabuuan. Ano pa? Ito naman ay si Miriam Lexman. Siya din ay member ng European Parliament. European Sunday Alliance issues new manifesto promoting a work-free Sunday for all. Para na ito sa lahat. Ano yung bagong manifesto nila? Yun din. Eto, panuri muna natin siya. Sabi ni Dear friends, as a long-term Miriam sponsor Lexman. of the European Sunday Alliance, Dear friends, as a long-term sponsor of the European Sunday Alliance, I'm proud to support the goal of ensuring the work-free Sunday.
A synchronized week time of rest is very important in our fast-paced world. Di ba? Yung synchronize o sabay-sabay na pagpapahinga sa araw ng linggo. Yan yung panlaban natin sa fast-paced world, yung sa mabilisang galaw ng mundo. Okay? So, ilan na yung narinig ninyo na member ng European Parliament na nagsusulong nito para sa lahat? At ipapakita ko yung bagong manifesto na sinasabi nila. So, again, panahon natin itong mga pinag-uusapan dito ha. 21st century ito. Ha? Oh, tuloy pa natin. Ito naman ang isa, pakinggan ninyo. Dear ladies and gentlemen, I'm happy to support the Denis Radke, member of the European Parliament. Anong sabi niya? important work of the Free Sunday Alliance. In my eyes, Diba? Free Sunday Alliance. So ano sa tingin niya itong Work Free Sunday? Free Sunday is not only important from the Christian perspective, it's also important from a human being perspective. Here on the European level, we are discussing a lot about how to tackle loneliness, how to deal. Wala silang pagbabago ng dahilan, no? On how to tackle loneliness, di ba? Binasa natin yung kanina. Iba naman, tuloy natin, baka may bagong sasabihin. Eto pa, sino naman ito? Member din ito ng European Parliament. Imagine a workplace where the incessant ping Siya si Dragos Pislaro, member of the European Parliament. of emails doesn't follow you into your evenings and weekends. Kahit email nga tuloy-tuloy na sinusundan ka, gabi man, o kahit anong oras. So, ang sinasabi lang niyang punto kumaga parang wala ka ng pahinga. Yan, tuloy natin. Let's take a moment to reflect on why a work-free Sunday really matters. Kaya dapat mag-reflect tayo kung bakit yung ating work-free Sunday. Yan, di ba? So, iisa ang kanilang tenor. Sabihin natin, iisa yung script nila. At yung dahilan kung bakit kailangan natin ang pangingilin at pagpapahinga ng araw ng linggo. This day isn't merely a pause in the weekly grind. It's a deliberate act of self-care and a collective commitment to prioritize the well-being of our workers. Diba? To prioritize the well-being of our workers. Iisa ang tenor. Sabi ko sa inyo kanina, kumakatok na sa mga pintuan ng inyong puso ang Panginoon na patuloy na tayo magtalaga sa Kanya. Huwag na tayong magpawindang-windang at magbibigay pa ng kung ano-anong reason na magtatagal pa ang ating sanglibutan. Kumakatok na ito literally at symbolically sa bawat isa sa atin. Itong matinding panawagan ngayon sa Europe at ito rin yung matinding plano sa Project 2025 ng United States of America, itong patungkol sa Sunday Law. Pinarinig ko na nga po sa inyo yung mga videos ng movement ngayon sa Amerika, especially ang Christian nationalism, na ang sinasabi nila sabay-sabay, synchronize, na dapat talagang gumawa ng Sabbath Law, Blue Laws, or Sunday Law. Synchronize na ho sila. Hayagan nilang sinasabi yan. Kaya ito hindi biro-biro yung ating panahon. Okay? Tuloy natin. Their families and societies as large. Sundays Families, societies at large. So kapakanan ito ng kalusugan ng lipunan. Kaya kinakailangan ng work-free Sunday. Isa pa, eto, Manifest of the Steering Committee of the European Sunday Alliance on the occasion of the EU elections 2024. Achieving a common day of rest for workers in the EU. So ito yung new manifesto nila. The European Sunday Alliance is a network of national Sunday alliances, trade unions, civil society organizations, and religious communities committed to raising awareness of the unique value of synchronized free time for our European societies. So itong Sunday Alliance, ito ay network ng National Sunday Alliances. Okay? Mga trade unions, yung mga manggagawa, civil societies, organizations, kasama na dyan mga NGOs,
religious communities. Kasama na yung Christian nationalism doon sa bahagi naman ng Amerika. Na isinusulungan nila yung kapahingahan ng linggo, Sunday law. At ito'y pagtataas ng kamalayan sa kahalagahan ng sabay-sabay na free time. Nagdadala ng kamalayan, awareness sa lahat na dapat gawin na itong Sunday law. Again, doon sa mga members ng European Parliament, saan yung kanilang pinaka point of reference? Kay Emperor Constantino noong March 7, 321 AD. Ito yung mga coordinated steering committee. Ito pansinin ninyo. Bishops' Conference of the EU. Ayan. The Protestant Church in Germany. The European Confederation of Independent Trade Unions. The Federation of Catholic Family Associations in Europe. Ano pa? The European Services Workers Union. Don Bosco International. The Jesuit European Social Center. Kaya ang Jesuit, hindi nawawala yan sa eksena. Kasi yan yung sinasabi sa Great Controversy, pages 2, 3, 4. At patuloy na yan ay makapangyarihang puwersa na gagamitin ng Vatican. At nagsimula yan noong 16th century. Para alin? Maibalik uli ang supremacy ng kapapaan. Yan ang Jesuits. Ano pa? The International Young Christians Workers. Ano pa? The German Sunday Alliance. Ano pa? Austrian Sunday Alliance. So yan po yung European Sunday Alliance. Mga matitinding organisasyon na nagsusulong ng pagsasabatas ng araw ng linggo bilang kapahingahan. On the occasion of the EU elections on June 2024, ngayong taon, bagamat sa June, the Steering Committee of the European Sunday Alliance invites interested policymakers to support the role of synchronized free time as a key element in addressing mental health issues and loneliness in our society. So again, pinapakita dito yung sabay-sabay na kapahingahan bilang pangunahing elemento para masolusyonan yung mga mental health problem or issues at yung kalungkutan. Ano ang nagdala ng isang pangyayari na dumating ito sa tao? Yun nga ang kanilang reference din, bukod kay Constantino, ay alin? Yung naganap nung na COVID-19 pandemic nung 2020. Kasama yan. Kasi yun yung kumbaga, they're testing the waters during that time at kaya naman pala. Hindi mahirap para doon sa mga nagpapanukala nito. Okay? So yan ho ang kanilang punto sa kanilang new manifesto. Ikaw ba naman lalabanan mo ang solusyon maganda para sa kapakanan ng tao sa buong mundo, lalo na sa mga manggagawa. Sabay-sabay dapat nakapahingahan para masolusyonan yung mga problemang mental, yung mga problema sa kalungkutan, magsasama-samang mga pamilya sa araw ng linggo, mabibigyan ng panahon ng bawat isa. Sino ba magsasabing masama yan? Di ba? Number 1, eto na sa kanilang new manifesto ito Number 1, tatlo yon. Ensuring that all relevant EU legislation and non-legislative measures respect and promote the protection of a common weekly day of rest. Respeto at i-promote na maproteksyonan yung common weekly day of rest o linggo. So dito pinapakita na rito na dapat proteksyonan ng linggo. I-promote ito dahil para ito sa kapakanan ng mga tao sa ating lipunan. For all people living and working in the EU, which shall be in principle on a Sunday, in order to protect workers' health, promote a better work-life balance, and foster adequate time, especially for families and young workers, for worship and community, social and religious engagement. Kaya nga itong Sunday law, ang pangunahing layunin din nila para nga sa worship, bukod doon sa well-being of societies. Maliban sa kapakanan ng mga tao sa lipunan, ito rin ay para sa pagsamba. So ang ano ba sabi ng Biblia? Kung ang usapin
ay panawagan ng pagsamba. Yun yung nasa Revelation chapter 14 verse 9. Na huwag tanggapin at sambahin ang hayop. The system of the papacy. Ops naman, bakit wala naman na sinasabing papacy ang nangunguna para sa Sunday law? Hintay-hintay lang. Papakita natin. At ang dami na nga natin pinakita sa mga 4 years natin programa dito sa Facebook, di ba? Ang dami na. O ngayon, number 2, promoting EU legislation guaranteeing sustainable working time patterns. Nakita ninyo yan. Ito'y nagagarantiya, itong work-free Sunday sa sustainable working time patterns. Di ba mayroon tinatawag na Sustainable Development Goals by the year 2030. So dito din sa Work-Free Sunday, kasama ito doon sa sustainable na punto sa kabuuan ng 17 SDGs or Sustainable Development Goals. Ano nga pag sinabing sustainable? Di ba? Sustain sa kanyang keyword. Sustain. May panatili. Ha? Hindi may panatili. Masustain. Parang ang hirap, sa wikang Pilipino, masustain. Diba? Yung hindi ka, kumbaga, kakapusin. Parang gano'n ang idea, hindi ka kakapusin, masustinahan. So, dito may sinasabing para masustain mo yung time patterns, yung working time patterns by resting on Sunday. So, bahagi yan ng Sustainable Development Goals. And particularly, dito sa sinasabi, sa European Sunday Alliance, to sustain working time patterns. So, mangingilin ka ng linggo para masustina yung tama na pattern ng paggamit ng oras. Ano nga sabi doon sa Daniel chapter 7:25? Doon sa pangatlong gagawin itong little horn power, which is the system of the papacy, kanyang iisiping baguhin ang panahon at kautusan. Iisipin na baguhin ang alin? Panahon, time, and law. So dito sa Work-Free Sunday, maliwanag dyan para masustain yung working time pattern. So ano yung time na yon na makasustain? Sunday. O ano yung binago ng little horn na batas at panahon ng Diyos? Yung Sabat na Sabado. Yung time na pattern ng Diyos, pinalitan ng time na sustainable working time pattern, in particularly sa European Sunday Alliance. Nakita po ninyo. Number 3, considering the great value and positive impact of synchronized, paulit-ulit itong synchronized free time on Sundays. Sa dulo, na naka-red, naka-underline pa, as loneliness and related mental health issues. So maliwanag. Hindi naman mahirap sundan yung kanilang sinasabing bagong manifesto. Doon sa kanilang pinapanawagan na pangkalahatang gawin ang Sunday rest day. Pakinggan natin ang isa uling miyembro ng European Parliament. Anong sabi niya? Besides, Work-Free Sunday has clear benefits to mental health and ensures Yung Work-Free Sunday, ano yung benefits niya sa mental health? Sila na nagsabi, bukod sa binasa ko na sa inyo, pinarinig ko pa sa inyo. Mahirap kasi yung salita-salita lang. Yung wala kang pinapakitang katunayan, di ba? Kaya nga sinasabi ko, ang programa, channel lang ito para maiparating sa hindi nakabasa at hindi nakapanood ng mga sinasabi ng mga world leaders ngayon. At ito'y anong kaugnayan sa sinasabi ng Biblia. Hindi ito yung conspiracy theory na sinasabi agad ng iba para hindi na nila pag-aralan kung ano yung nangyayari at sinasabi ng Bible. Di ba? Palikan natin. Besides, Work-Free Sunday has clear benefits to mental health and ensures the right to disconnect for all of us, especially shop assistant. Diba? Narinig ninyo yung 3 words, right
to disconnect. Right, karapatan to disconnect. So bukod doon sa, kaya ang dahilan ng Work-Free Sunday ay para sa mental health. Ito yung kanyang bagong manifesto. Kaya nga paulit-ulit nila sinasabi. O, pakinggan pa natin ulit. Ito. Dear friends, on 3rd of March, we Siya si Michaela Sodrova. Yan, member of the European Parliament. So, pang-ilan na ito sa pinarinig ko sa inyo. Ulitin natin. Dear friends, on 3rd of March, we celebrate the European Day for a Voice. Di ba? On the 3rd of March, Marso talaga sineselebrate, gaya ng pinarinig ko sa inyo nung una, yung isang member ng European Parliament. Nagkakaintindihan kasi sila na ang pinaka-pangunahing reference point ay yung Sunday law na ginawa ni Constantino nung buwan din ng Marso. Yun kanila, yun yung pinaka-point nila. Yun yung pinaka-reference point nila. Kaya isineselebrate hanggang hindi pa naisa sa batas sa lahat ang Sunday law, sineselebrate nila yan every month of March, yearly. Okay? Work-Free Sunday. Sunday is a day dedicated to family, but also to a holy mass. Sunday is dedicated to family. Hindi sila nagbabago, di ba? Yung masabi, isang tenor. Okay? Isa ang tenor. Isa ang script sa madaling salita. It's a treasured time of relaxation and quiet. Time also of relaxation. O di pag relax ka talaga, nawawala yung kalungkutan at hindi nagkakaroon ka ng negative thoughts na patungo sa mental health issues. Di ba? Ano pa? During the full work rush. For us Christians, Sunday is the Lord's Day. For those who are not Christians, Sunday is the Lord's Day. Ano? Mamaya, balikan ko yan. Sabi rito, may napansin lang ako. From Mary Ann Macaraig, kanina umaga kapatid na Melvin, nanonood ako ng TV, nagsalita yung sekretary ng Pangulo natin na yung pag-alis ni PBBM ay umattend ng pulong tungkol sa globalization ng buong mundo. Ayan. Hindi naman secret yon. Umaattend talaga ang kahit sino mang presidente, lalo na sa World Economic Forum. Umaattend talaga sila. At papaliwanag ko sa inyo, no, again, yung globalization, sa kabuang punto niyan, ang globalization ay standardization. Standardization, no, ng system. Pagbibigay ng, ito ang pinaka-standard ng sistema na gagawin. Sa kuryente, o energy, water supply, food supply, education, so on and so forth. Standardization yan. Kaya globalization. Yun ang tatandaan nyo lang, mga kaibigan at mga kapatid. At hindi nakapagtataka, atin talaga third world country lang to eh. Yung mga first world country nga, umaattend eh. Third world country lang ito. Okay, balikan natin itong sinasabi rito. So ang Sunday ay sinasabi nga nila na Lord's Day. Ito ha. dear friends, on 3rd of March, we celebrate the European Day for a Voice. Balikan natin, kumuna tayo. Ayan. O ito, yung mga binasa ko na sa inyo kanina, ito yung contacts of the Steering Committee of the European Sunday Alliance. Tiyan mo? Antitindi ng mga ito. Yan, binasa ko naman sa inyo kanina yan, kasama ang Jesuit European Social Center dyan. Ito. So, kanino nang galing itong Sunday na ito? Ito yung 2015 sa Laudato Si. Ito yung promotion ni Pope Francis sa pangingilin o pagsasabatas ng araw ng linggo bilang kapahingahan sa buong mundo. Ayan, no? Sunday. At ito nga yung in-endorse nung official ambassador ng Amerika na si John Kerry. Ito yung solusyon ay nasa Laudato Si ni Pope Francis. Okay? So, review yung iba rito sa inyo, ha? So, eto. Yan yung rest na pinapanawagan niya. Concern para sa ating nature at sa mga mahihirap. Kaya nga, the law of weekly rest forbade work on the 7th day. So, yung batas ika ng lingguhang kapahingahan ay kabawalan doon sa trabaho. Kaya, meaning, pag isinabatas na ang Sunday law, bawal kang magtrabaho dyan. Yun yung punto niyan. Okay? Nasa Laudato Si ni Pope Francis. Eto, pakinggan naman natin itong isa din sa member ng European Parliament. At habang nanonood po kayo, share nyo lang mga kapatid, mga kaibigan.
Share nyo para maraming mga kaibigan at mga kapatid natin na makarinig kung ano yung totoong nagaganap sa panahon natin ngayon. At bukas, sa hindi nakarinig, may lecture po ako, AY Time, doon sa Pasig Seventh-day Adventist Church. Kung gusto nyo manood, naka-online naman ang Pasig. No? Naka-online naman sila at mapapanood din ninyo yung ginawa nilang program para sa inyong lingkod na mag-lecture bukas ng hapon. Okay? So doon tayo manood, mga kapatid, mga kaibigan. Okay, pakinggan natin itong isa pa sa member ng European Parliament dito sa issue na pinag-uusapan natin na Work-Free Sunday. In our fast-paced world, Si Gabriel Biscoff. In our fast-paced world, ano yon? filled with deadlines, responsibilities, meetings, and the constant buzz of technology, Okay. it's easy to overlook what is important in life and the importance of collectively taking a break. Already the Roman Emperor Constantine recognized the special importance of a common day off and introduced the work-free Sunday. Diba? Sino yung point of reference nitong mga miyembro ng European Parliament? At least dito sa pinag-uusapan natin. Sa Europe, pero gaya ng sinabi nating paulit-ulit, Amerika ang mangungunan nito dahil ang pinaka-point of reference nila, bakit isa sa batas pang buong mundo ang pagpapahinga ng linggo, ang point of reference nila ay si Emperor Constantino noong 4th century. At ito yung maliwanag na sinasabi ng isa sa miyembro ng European Parliament. No? Yung Work-Free Sunday ay sino ang point of reference na sinabi niya? Si Emperor Constantino. Balikan natin ng konti. Already the Roman Emperor Constantine recognized the special importance of a common day off. Sino ang nag-recognize, yung nakaalam ng kahalagahan ng common day off na linggo? Sino? Emperor Constantino. So lumalabas dito, mga kapatid, mga kaibigan, para sa kanilang isipan, mabuti yung ginawa na yun ni Emperor Constantino. Kasi siya yung pinaka-example nila na nakarecognize ng importance ng common day of rest. Parinig ko pa uli sa inyo. Taking a break. Already the Roman Emperor Constantine recognized the special importance of a common day off and introduced the work-free Sunday. Oh, di ba? Siyang nakarecognize si Emperor Constantine. Kaya nga ginawa niya yung work-free Sunday. Yun yung Sunday law, civil or blue Sunday law ni Emperor Constantine. Kaya yun yung ginagaya nilang pinaka-pattern. Sino? Emperor Constantine. Hindi po ang Biblia. Kaya nga ang punto nila rito, hindi ito religious issue. It is a secular matter. Dahil para ito sa kapakanan ng tao na dapat silang magpahinga. At yun yung ginawa mismo ni Emperor Constantino. Kaya nga, Blue Sunday Law. And then, naging kasunod, yung ipinatupad noon, after Constantine, nang nasa religious perspective sa nagsimula sa western part ng Rome. Nandiyan nagsimula ang Roman Catholicism. Sinundan nila iyon nung pangingilin nga ng araw ng linggo sa halip na Sabat o Sabado ng Biblia. To protect the Sunday as a common day off is So protektahan, to protect a Sunday as a common day off, so dapat talaga protektahan ayon sa kanila ang linggo. especially important for our societies, Dahil mahalaga yan sa ating lipunan. for the social cohesion. Para sa social cohesion, yun yung binasa rin natin kanina, di ba? Kaya nga manifesto ng European Alliance. Cohesion, yung sabay-sabay na pagkilos, fluid, di ba? Kailangan lahat mangilin. It is particular importance since we do not just need free time. Yes, we need to recharge our batteries and
We have to recharge our batteries. And do other tasks. But what we really need is Andali, may napansin ako rito. Mga kapatid, focus kayo dito sa pinag-uusapan natin. Huwag ninyong pagtalunan yung bakunan na Mark of the Beast, ha? Huwag. Maliligaw kayo. Dito kayo mag-focus. Ito yung issue na dapat nating pagtuunan. No? At yung mga sarili natin na dapat maging humble sa harap ng Panginoon. Hindi tayo nagmamalaki, hindi tayo dapat nagmamalaki sa mga sarili natin. Dahil doon sa mga bagay na na-achieve or hindi natin na-achieve. Ha? Okay? Kasi ilalayo kayo ni Satanas. Maliligaw kayo kapag pinagtatalunan nyo dyan. Yung sino yung importante yung mga hindi nagpabakuna at walang kwenta yung nagpabakuna. Hindi yan ang issue. Alam nyo naman yung stand ko dyan sa bagay na yan. Wala tayong tinutulog isang mga kapatid yan. Diba? Inuunawa natin yung mga kapatid. Kaya ang Panginoon nagbibigay ng chance sa bawat isa. Wag tayo maging mapanghusga sa mga kapatid man o mga kaibigan na nagpa-vaccine dahil marami diyan. Yung iba diyan nag-confess pa nga sa akin. Sabi nila sa akin, Brad Melvin, kung alam ko lang at narinig ko lang yung mga lecture mo tungkol diyan, hindi sana ako nagpabakuna. See? May mga dumating lang sa ganyang sitwasyon dahil siyempre kasama na diyan ignorance. Walang alam sa totoong kaganapan. Di ba? At hindi naman nangangahulugan dahil hindi ka nagpabakuna, ay tiyak na isasama ka ng Panginoon na yun ang batayan mo kaya mapupunta ka sa langit. Di ba? Kaya wag nating gawing issue yung bagay na yan. Mas maganda magdalanginan tayo sa isa't isa. Di ba? Yun ang mas maganda. Kasi kung puro mapagpaimbabaw yung puso ng tao, wala talaga makakapasok sa langit pagka mapagpaimbabaw ka. Pinagmamalaki mo yung achievement mo, spiritually speaking. Hindi ho ganun ang tamang ugali ng isang Kristiyano. Okay? So ma-focus tayo dito mga kapatid at napakalaking issue. Itong pinag-uusapan natin dito. Huwag nating sukatin ang sino man. Dahil ito, nagawa ko, sila hanggang dito lang, so kami lang maliligtas. Walang ganun. Hindi po pinapatulan ng reasons of faith ang mga ganyan kabababaw na isipan. Okay? Dito po pinag-uusapan natin yung mga prinsipyo na magdadala sa bawat isa sa tamang desisyon sa pagsunod at hindi tayo humahatol sa ating kapwa-tao. Maliwanag po ba? So, focus muli tayo rito mga kapatid, ha? Dito tayo ma-focus, wag nating pagpapansinin yung mga usapin na dadalhin lang kayo sa trivial matters. Okay? Balikan natin to. Synchronized quality times with our families, friends, in our... Diba? Yun eh. Iisa ang direksyon ang sinasabi rito at ulitin ko, walang sino mang pwedeng magsabi na mali yung binabanggit nila para sa kapakanan ng lipunan. Okay? Sino magsasabi na mali yan? Di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, at matagal na sinasabi ng Biblia, hindi ko pala sabi ng Biblia, si Satanas, ang siyang pinaka master psychologist. Di ba? Kaya nga ang panawagan ng Panginoon sa Pilipos 2 mula sa talatang 5, magkaroon kayo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Ano yung pinakabuong context nun? Yung humility. Humility. Kapakumbabaan. Na bagamat siya'y Diyos, hindi niya siya nanatili sa ganung. Kumbaga, sa ganung pagtanggap niya ng adoration sa lahat. Hinubad niya ito, nag-anyong alipin, nakitulad sa mga tao. Kapakumbabaan ang dinadala doon na idea ni Apostol Pablo. Na kahit siya'y Diyos, no, nagsakripisyo siya para sa atin. O ngayon, kay Satanas, iba. Dadalhin ka niya sa mataas na isipan. Na iba ka, special ka. O kita mo, ang ganda ng ginagawa mo para ito sa kapakanan ng tao sa lipunan. See? Tuloy muna natin to. Ayan. The Catholic Sun, kailan naman to? June 6, 2012. Balikan lang natin kasi hindi naman sila nagbabago ng sinusulong. Sundays must be a day of rest dedicated to God, family,
'Di ba? Yung sinasabing pinanood at binasa natin sa inyo, pinapanood nating mga video mula sa mga member ng European Parliament regarding sa dahilan kung bakit kailangan natin ng work-free Sunday para madedicate natin ang ating sarili sa gawain ng Diyos sa ating pamilya. Panahon pa nga ito ni Pope Benedict, sabi dito, Sunday must be a day of rest for everyone. Kita nyo? Yun din ang sinasabi sa European Parliament at sa kanilang manifesto. Sunday must be a day of rest for everyone. So people can be free to be with their families and with God. Yun ang sabi ni Pope Benedict nung kapanahunan niya. At yan pa rin, siyempre hindi naman nagbabago ang sistema ng papacy. Isa lang yung sinusundan nilang sistema. Isa batas pang buong mundo ang pangingili ng linggo. At ang dahilan ay para sa paglilingkod sa Diyos at sa pamilya. See? Nakita po ninyo yung flow, fluid, synchronize dito sa agenda na isa batas ang pangingili ng linggo. By defending Sunday, di ba? Protect Sunday. Ilang beses yung narinig yan mula sa mga member ng European Parliament to protect Sunday. By defending Sunday, one defends human freedom. Sipin mo yan. Pag hindi ka pala umagri dito sa pagsasabatas ng linggo, wala kang malasakit sa tao. Hindi mo dinidepensahan ang kalayaan ng tao. Pag kayo'y nag-disagree na ipatupad ang Sunday law at maganda naman yung dahilan nila, wala kang malasakit sa iyong kapwa-tao. Nakita ho ninyo ang kahusayan nito. Ngayon, pakinggan uli natin itong isa sa member ng European Parliament. To protect the Sunday as a to protect. Anong sabi dito ni Benedict? By defending Sunday. So dito naman, to protect the Sunday as a kita nyo? common day off is especially important for our societies, for the social cohesion. Importante yan sa ating lipunan. So meaning, pag ikay nag-disagree dito sa isinusulong na work-free Sunday or Sunday law, kinakalaban mo yung lipunan na iyong ginagalawan. Wala kang malasakit para proteksyonan ang iyong kapwa-tao. Nakita nyo yung psychology nito, mga kapatid? It is particular importance since we do not just need free time. Yes, we need to recharge our batteries and do other tasks. But what we really need is synchronized quality times with our synchronized quality time. Families, friends in our communities and networks. Family, friends, communities, and networks. Yun yung dahilan nila kung bakit dapat isabatas na ang pangingilin ng araw ng linggo. Ito, balikan pa natin ang isa sa miyembro ng European Parliament. The work culture of modern society doesn't leave enough of time to enjoy with our loved ones. Hindi Children tayo spend bibigay ng sapat na panahon sa ating mga mahal sa buhay. Kaya iisa ho ang sinusulong na dahilan dito sa Work-Free Sunday. more and more time online. This not only affects their relationship with parents, grandparents, and siblings, but also Sipin mo, hindi lang ito makakaapekto sa relasyon ninyo sa bawat isa sa inyong pamilya, sa iyong mga kamag-anak. Kung hindi ka magbibigay ng panahon na itigil ang gawa sa araw ng linggo. seriously impacts their development and mental health. Diba? Makakasira ito sa kanilang pagdevelop o paglago at sa kanilang mental health. So meaning kapag naging kumalaban ka sa pagsasabatas ng pangingilin ng linggo ayon sa kanilang dahilan, nilalabanan mo yung kanilang plano na para mapabuti yung kalusugang mental ng tao. So ikaw tuwan-tuwa ka pala dahil ayaw mo na ipatupad yung Sunday law,
hindi ka agree na dapat mapabuti ang mental na kalusugan ng tao. Di ba? Mental health of adults is at stake too. As a member of the Committee on Employment and Social Matters, I repeatedly call on a better work-life balance and more quality time offline, time spent with family and friends. Di ba? So, yung panahon, yung pag-spend ng ating oras sa ating mga kaibigan o sa ating pamilya, yun ang kahalagahan, dapat talaga ipatupad ang Sunday Law. Yun yung kanilang ninanais. Sabi ni Brother Ralph Somoso, lalabas tayo dyan na rebelde sa batas, but for God, we are winner. Praise the Lord, Brother Ralph. Totoo yun. Tayo ang magiging kontrabida dito sa nagaganap na drama. Siyempre, sa drama, meron talagang bida, kontrabida. Sabi nga sa unang Korinto 4:9, we are the spectacles. Itong ating sanglibutan, yung pinaka-theater ng iba't ibang sanglibutan, angels and man. Tayo yung panuurin. So of course, sa nakakaalam ng issue ng great controversy between God and Satan, especially sa other beings na nilalang ng Diyos, sa mata nila siyempre, yung mga sumusunod sa Diyos, at yun naman talaga ang tama, sila yung bida. Pero dito sa sanglibutan, yung sumusunod sa kautusan ng Diyos, yun yung kontrabida. Ganun yun. Anyway, tuloy natin. The work Ito pa, sabi dito. Dear friends, on 3rd of March, we celebrate the European Day for a Work-Free Sunday. Sunday is a Yun pa day. rin Wait. Ito. For us Christians, Sunday is the Lord's Day. For us, Christian, sabi niya, Sunday is the Lord's Day. Paano nangyari yun? Ang point of reference nyo nga, si Constantino, hindi naman Kristiyano yun. Di ba? Si Constantino, ang point of reference nyo tapos sasabihin mo, for us Christians, Sunday is the Lord's Day. Si Constantino yung gumawa nun, at yung Sunday para kay Constantino, pagpaparangal sa Diyos araw. So ang araw ng linggo, pagpaparangal sa Diyos araw, point of reference nyo, tapos sasabihin mo rito ay ganito. For us Christians, Sunday is the Lord's Day. Siyempre, sa ibang mga kasama natin sa sangkakristyanuhan, hindi naman nila alam yung marami sa kanila. Kaya sa panahon nga ng loud cry, maliliwanagan sila. Lalabas sila dyan sa maling turo na yan. Dahil kahit kailan wala sa Biblia na ang Lord's Day Sunday. Ang Lord's Day, Sabbath yun. Sinabi ng Panginoon, Isaiah chapter 58. No? Sa aking banal na kaarawan. Yung holiday ng Bible, yun yung kanyang Lord's Day. Aking banal na araw. Diyos ang nag-angkin. So ano yung banal na araw ng Diyos? Yung Sabbath niya. Siya gumawa Tapos gagamitin nyo, Lord's Day ay Sunday. Kaya nga sa ibang mga hindi nakakaalam, siyempre, kumbaga, pinapaalam natin ayon sa Biblia. Kasi hindi naman pwedeng manatili kayo sa kamalian. Dapat buksan din ninyo ang inyong mga mata, pero hindi ko kami humahatol sa inyo. Ewan ko ba, yung iba kasi, yung may nagiging judgmental na sa iba. Yun ang mahirap. Hindi tayo dapat humahatol sa ating kapwa. Ganun yun. Kaya kung makikita ninyo yung walang kapararakang awayan dyan sa social media, na para bagang you are righteous dahil nalaman mo yung totoong araw ng pangilin at yung iba ay hindi na righteous. And vice versa, ganun ang nangyayari. Naghahatulan doon sa mga samahan ng grupo na sinasabi nila, pag-ibig na lang sa amin, pero ang lumalabas sa mga bibig, sa mga sinusulat nila, puro naman pag-atake at pagkundina na doon sa mga iba, sa kapwa niya. Nagkukundina na. Na parang sila yung mga Diyos. Na kayo mapapasa impyerno dahil ganito. Na ang tutusin, wala silang alam talaga doon sa tunay na issue na pinag-uusapan. Di ba? So yun, mga kapatid, mga kaibigan, ingat. Ayan. Sabi nga rito, sa binasa natin kanina, Sunday became the natural day for the Sabbath and rest.
since Romans were already accustomed to Sunday as their day off. Kinasanayan na ng mga paganong Romano na ang sabay na convert sa Christianity, nakasanayan na nila yung linggo, kaya pagdating sa sangkakristyanuhan, na pinalitan nila yung Sabado, ginawang linggo, netong Roman Catholicism, sa pamamagitan ng kapapahan, di pagpasok ng Romans, sa mundo ng relihiyon ng Kristyanismo, sanay sila kasi Sunday nga pinanggalingan nila eh. Ayun ang matinding problema dyan, kaya hindi po ang Sunday Lord's Day ng Biblia. Kay Constantino yan, isang pagano. Eto, basahin natin yung madalas nating ipakita. Mula sa Catholic Doctrine, itong Converts Catechism. Tanong, which is the Sabbath day? Sagot nitong si Peter German, Saturday is the Sabbath day. So anong sagot nung magaling na paring Katoliko sa tanong na ano yung araw ng Sabat? Siyempre ng Biblia. O ang sagot ng magaling na paring Katoliko na si Peter German, Saturday. Ngayon, ang sunod na tanong, why do we observe Sunday instead of Sabbath o Saturday? Bakit tayo nangingili ng linggo sa halip na Sabado? Ang sagot ng matalinong pare, because the Catholic Church transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Kasi alam nila, Papas yung nanguna dyan. Kaya pinagmamalaki nga nila dun sa Council of Trent noong 16th century. Na ang katunayan, na kaya nga sila yung pinagkatiwalaan ayon sa paniniwala nila ng Roman Catholic leadership. Leadership, hindi tayo ang hirap nakikipag-umpugan ka ng ulo dun sa mga nasa baba. Yung leadership mismo ang nagsasabi na na sila nga ang naglipat ng pangilin mula Sabado ginawang linggo. Yun yung nasa hierarchy at ipaparinig ko maging si Pope Francis mismo. Katoliko ang naglipat ng pangingilin mula Sabado ginawang linggo. Yan yung paggaya kay Emperor Constantino. Sabi naman ni Cardinal Gibbons, you may read the Bible from Genesis to Revelation and you will not find a single line authorizing the sanctification of Sunday. Basahin mo manika ang Biblia mula Genesis, unang aklat, at Apokalipsis, unang aklat, wala kang mababasa dyan ng kapahintulutan na nagpapabanal sa araw ng linggo. Kita niyo? Alam nila. Kasi wala naman turo ang Biblia na linggo yung araw ng pangilin. Ang nagsimula nga si Constantino at yun ang sinasabi ng European Parliament members. The Scripture enforced the religious observance of Saturday. Ang sinasabi ika ng kasulatan ay yung pangingilin ng Sabado. Cardinal na ito ng Roman Catholic. Alam nila kasi yung kasaysayan. Council of Trent pa yan, pinagtibay na ng Catholic yung kanilang doctrine. 16th century. Council of Trent. Sabi naman sa St. Catherine noong 1995, babasahin ito ng Roman Catholic, people who think that the Scripture should be sole authority should logically become Seventh-day Adventists and keep Saturday holy. Yung mga tao ika na nag-iisip na ang kasulatan ang pinaka-pangunahing may kapamahalaan or otoridad ay dapat logical lang, nasa tamang isipan, logic, na dapat kang maging Seventh-day Adventist at ipangilin yung Sabado bilang banal na araw. Katoliko nagsasabi niyan. Kasi ngayong linggo gawa lang nila sa relihiyon. Doon sa Blue Sunday Law, si Constantino naman yon. At yan yung pinaka point of reference ng usaping pangingili ng linggo. Yung kay Emperor Constantino. Di ba? Kaya nga ito, mas mabuti pa ito mga nasa hierarchy ng Roman Catholicism Aminado sila. Pero yung mga nasa baba, grabe kung makipagbangayan. Kumbaga parang nagsasayang ka ng oras, di ba? Yung sa leadership na mismo. Okay? Eto, pakinggan pa natin ang isang miyembro ng European Parliament. Imagine a workplace where Si Dragos Pislaro. Ano sabi? the incessant ping of emails doesn't follow you into your evenings. Sumobra. Eto. The right to disconnect. Ayan, yung binabanggit natin kanina. The right to disconnect. Anong ibig sabihin nito? Di ba? Yan yung iniwan nating tanong kanina. Yung karapatan to disconnect. Ano yon? It is the directive initiated by the European Parliament that stands Directed, initiated ng European Parliament. Ito yung agreement sa buong European Parliament. Itong right to disconnect. Ay ano yun?
as a beacon for the well-being of workers, recognizing Ito pala ay beacon for a well-being of workers. the need for a balance between our professional Pangangailangan ng balanse sa ating gawain bilang mga profesional and personal lives. at sa ating personal na buhay. It's a celebration not just of a day off, Ito'y pagdiriwang, hindi basta day off lang, kundi but of the profound importance of a work-free Sunday. profound importance, yung kahalagahan ng hindi paggawa sa araw ng linggo. Yun yung ibig sabihin ng right to disconnect. Kaya hindi na kayo, kumbaga, magtataka pa sa mga terminology kasi nga pinapaliwanag din naman din nila di ba? Na mababasa sa kanilang new manifesto. Ito, tingnan nyo. The right to disconnect and the need for a European weekly common day of rest. Makita nyo ho yan. Kaya yun mismo silang nagpapaliwanag. Kaya nga doon sa mga nagsasabi lagi na puro conspiracy theory, iwan ko sa inyo. Ito pa, sabi pa rito. Dear friends, on 3rd of March, we celebrate the Palabas na natin to. Itong isa, bago to. I'm Tomasz Dechowski. As we approach the European Member din siya ng European Parliament. Day for a work-free Sunday, we need Work-free Sunday, ang sinusulong talaga. to remind ourselves how important it is to find balance between work and our Diba? Mahalagang maintindihan natin yung balance dun sa ating paggawa at life. at sa ating buhay. Today, our lives are often full of stress and pressure, Siyempre, yung buhay natin ay punong-puno ng stress, punong-puno ng pressure, ano pa? and we also often exhausted and full of worries. It is hard to find time to relax and to be disconnected. Ang hirap talaga makakita ng panahon na mag-relax and to be disconnected. Kaya, meron tayong right to disconnect. But our physical and mental health is the Saan sinasabi, di ba? Physical and mental health. most important things we have it. Work-free Sunday is for me fundamental rights. Diba? Work-free Sunday is fundamental right. Kaya sabi natin, kumakatok na sa ating mga pintuan. Ngayon, punta naman natin yung sinasabi sa Great Controversy, page 587. Doon sa mga naiparinig at binasa natin sa inyo, Here the temperance work. One of the most prominent and important of moral reforms is often combined with the Sunday movement, and the advocates of the latter represent themselves as laboring to promote the highest interest of society. Liwat natin sa wika na maintindihan ng marami sa atin. Dito wika sa gawain ng temperance. Temperance, di ba? Pagpipigil. Okay? Pagpipigil, principle yan. Isa ito sa mga importanteng usapin ng moral reform. So may kinalaman sa moral na pagbabago ng tao. At ito ika ay madalas ikinukombine or isinasama doon sa Sunday movement. So sa grupo ng nagsusulong ng pangingili ng linggo, isinasama doon yung usapin ng pagpipigil at sa moral work. At ngayon, nire-represent nila ito na kanilang ginagawa para i-promote yung pinakamataas na interest ng lipunan o yung pagmamalasakit. Pinakamataas na pagmamalasakit dahil interest ng lipunan ang kanilang isinusulong So kasama pala na ginagawa netong mga nagsusulong ng pangingili ng araw ng linggo, sinasama nila doon yung usapin ng moral reforms. Diba? Para mabigyan mo ng panahon ng pamilya, madalaw yung mga hindi mo nadadalaw, mabigyan mo sila ng oras, maalis yung kalungkutan ng tao, at magiging maaliwalas ang kanilang pag-iisip, hindi sila magkakaroon ng problema sa mental. Di ba? Interest yun ng lipunan.
Sino ang nagsusulong? Yung mga nasa Sunday movement. Sipin nyo yon? Eksakto sa sinasabi ng The Great Controversy na sinulat noong 19th century at 20th century. Kasi may 1888, may 1911. Di ba? Next. And those who refuse to unite with them are denounced as the enemies of temperance and reform. Yun yung sinasabi natin sa inyo kanina. Yung sa mga naiparinig natin at binabasa natin, ang tanong ko kanina, sinong magsasabi na masama iyon? Di ba mabuti yon? Sa surface structure? At yun ika na mga tututol na makipagkaisa sa kanila ay tatawaging mga kaaway nung nagsusulong ng pagpipigil at reforma. So tayo ang magiging kaaway. Sabi kanina ni Brother Ralph, rebelde sa kanila. Kasi nga maganda yung kanilang layunin. Yun lalabas, tayo ang magiging kontrabida. Masama ba yung ginagawa nila? Sa surface, hindi. Pero tuloy natin. But the fact that a movement to establish error is connected with a work which is in itself good is not an argument in favor of the error. Pero yung katotohanan na yung samahang nagsusulong ng kapakanan ng lipunan, ito pinaparaphrase ko para maidugtong-dugtong natin na mas madaling maintindihan. Pero yung katotohanan na yung samahang nagsusulong na yon para sa kapakanan ng lipunan ay i-establish, itatatag nila yung kamalian. Tanong, ano yung kamalian doon? Ang kamalian doon ay yung sabat ng Biblia na Sabado, ginawa mong linggo. Yun ang kamalian doon na sinasabi dito. Na yung samahang yan na nagtatatag ng kamalian, tapos konektado doon sa gawaing sa kanyang sarili ay mabuti. Ano yung gawaing sa kanyang sarili ay mabuti? Yung kapakanan ng lipunan ang iniisip mo. Magkaroon sila ng magandang oras para sa pamilya, magkaroon sila ng kasayahan sa araw ng linggo, at mabibigyan ng lunas yung kanilang mental na sitwasyon. Di ba? Maganda talaga yon. Good in itself. Pero ginamit mo lang yon para maitatag ang kamalian ng pangingilin ng linggo ay hindi argumento pabor sa kamalian. Nasundan niyo po. Ang issue natin, ano ba yung sinabi ng Biblia? Ano bang araw ng pangilin na sa pasimula pa lang naisip na ng Diyos yon? Yung mga nag-iisip ngayon na para magkaroon ng kapahingaan, hindi kayo puro trabaho lang. Diyos nga ang nagtatag nun sa pasimula. Na para hindi puro trabaho lang ang tao, 6 na araw ka lang magtrabaho, Sabado mangilin ka. Diyos ang nagsulong nun. Tapos babaliktarin natin na kayo yung may malasakit sa lipunan. Sa kabila na alam nyo na yung linggo ay gawa ni Constantino. Yun yung sinasabi rito sa Spirit of Prophecy. Kahit pa doon sa kanilang gawain, mabuti sa kanyang sarili yun, pero itatatag mo yung mali, hindi pa rin pabor. Yung argument na yon doon sa pagsusulong ng pangingilin ng linggo. Ang Diyos mismo ang unang nagmalasakit. Bago pa nagkaroon ng kasalanan, binigay na ng Diyos na magpahinga kayo ng Sabado. Yun yung 7 araw. Na para bagang dito sa bagay na ito, ngayon lang ba lumitaw ito? Na merong malasakit dapat sa mga tao sa lipunan, Diyos nga ang naglagay nung kapahingahan yun. On the contrary, it is rendered more dangerous, of course. Mapanganib yun. Dahil yung Sabado ng Diyos, gagawin mong linggo, gagawin mong batas, and that is the mark of the beast. Yan yung panawagan ng third angel's message, the final warning. And it is more likely to be taken unawares. Marami talagang maniniwala dito na mga walang alam sa nangyayari. It is one of Satan's devices to combine with falsehood just enough truth to give it plausibility. Ito yung taktika ni Satanas. Pagsasamahin niya yung kasinungalingan at doon sa katotohanan para maipalitaw niya na walang mali yun. Ano ba yung totoo doon sa issue? Bigyan natin ng
kapahingahan yung mga tao, magkaroon sila ng sapat na pagsasama sa bawat pamilya. See? Para hindi sila stress na stress lagi na magdudulot ng mental problem. O di ba maganda yun? Pero sasamahan ni Satanas nung kasinungalingan. Alin yung kasinungalingan? Yung linggo gagawin mong pangilin. At kapag tinanggap ng tao yan, tinanggap nyo ang tanda ng hayop. Kapag isinabatas na yan sa buong mundo, doon lang magkakaroon ng pagpili ang tao. Kung tatanggapin mo yung pangingili na yan ng linggo, yung work-free Sunday, tatanggapin mo ang huling 7 salot ng Diyos. Yun yung sinabi mismo ng Diyos sa Revelation 14, verse 9 to 11. Okay? So, the leaders of the Sunday movement may advocate reforms, which the people need, principles which are in harmony with the Bible. Yet, while there is with this a requirement which is contrary to God's law, His servants cannot unite with them. Yung mga leader ng movement ng Sunday law, ay i-advocate nila yung reforms. Yun na nga. Para sa pangangailangan ng tao. Concern for the poor, concern for the environment, sabi ni Pope Francis. Pero bigyan natin ng isang araw na kapahingahan ng tao. Linggo na pangilin. Na sinasabi nga rito, mga principles na hindi ayon sa Biblia. Siyempre, linggo yan Gagawin mong pangilin. Pero, sinasamahan nga nila ng mga mabubuting bagay, yun nga yung nasa ibabaw. Kaya nga ang mga totoong lingkod ng Diyos, hindi dapat makiisa sa kanila. Sa mga Adventist, hindi nyo mamahalin at pupurihin yung gawain ng Papa sa Roma. Hindi nyo pupurihin. Saan kayo naglalakad ngayon? Sa landas pa rin ba ng Diyos o sa landas ng kaaway? Mag-isip nga kayo. Nothing can justify them in setting aside the commandments of God for the precepts of men. Walang magbibigay, hindi ito magbibigay ng katuwiran sa kanila na baliwalain yung kautusan ng Diyos para sa kautusan ng tao. Ano yung kautusan ng Diyos? 7th day Sabbath, Saturday. Ano yung kautusan ng tao? Sunday, work-free Sunday, which is the mark of the beast. Kumakatok na sa inyong pintuan ang ating Panginoon. The work culture of modern society doesn't leave enough of time to enjoy with our loved ones. Children spend more and more time online. Di ba mabuti yan? Yung mga sinasabi nila, wala namang masama dyan sa sinasabi niya dyan Tungkol ito sa maayos na samahan ng pamilya sa araw ng linggo. Ano yung masama? Yung linggo na gagawin mong pangilin. Ang sabi ko, gagawin. Yung mark of the beast tatanggapin lang kapag na-implement na o mangyayari lang kapag na-implement na ang International Sunday Law sa buong mundo. Doon magpapasimula ang mark of the beast. Hindi ngayon. Wala pang may mark of the beast ngayon. Tandaan nyo yan mga kaibigan. So maganda itong sinasabi. Patungkol para sa kapakanan ng tao sa lipunan. Pero hinaluan ng alin? Kasinungalingan. Yung pangingili ng araw ng linggo. The work... O ayan. Reenact blue laws to combat worker shortages. Isipin nyo. To reenact blue laws to give everyone a day off on Sundays and holidays. Isipin nyo yan. Anyway, ito yung definition ng blue law Bamat sinabi ko na sa inyo ito nung mga una. Blue law is a colloquial term for the state statute or ordinance that forbids or regulates entertainment and commercial activities. Example, sale of liquor on Sundays or religious holidays. Blue laws can also be referred to as Sunday closing laws, Sabbath laws, and uniform day of rest laws. Yan. Pag blue law, Sunday law. Yung tawag nila Sabbath law. Kasi di ba sanay ang Roma to associate Sunday sa Sabbath? Sinimulan pa ni Constantino kasi kapahingahan din. Diyan kaya nalilito yung marami ngayon. Blue laws to improve mental well-being. So yung Sunday law ay mag-i-improve ng kapakanan natin sa ating isipan, hindi lang sa ating physical. Di ba? Isang direksyon ng mga to. Okay? Ayan. Anyway, siguro, ano na tayo? Parang sumobra na sa
sa oras. Yung iba naman, sa sunod ko babasahin ha. Pero mayroon lang akong ipapakita sa inyo tungkol sa binanggit ko kanina, si Pope Francis mismo ha. Eto, panoorin ninyo sa ating pagtatapos. Eto, pakinggan natin siya. Se vive con el acelerador puesto desde la mañana. Yan. So sinasabi diyan, yung kumbaga wala na tayong tigil sa ating mga trabaho mula umaga hanggang gabi. Ano pa? Hasta la noche. Y eso arruina la salud. Makakasira ito ng ating mental na kalusugan. Sino? Yung pinanggalingan ng script na sinusundan ng lahat. Sino? Ang sistema ng unang hayop ng Revelation 13. Ang little horn ng Daniel chapter 7. Ang man of sin ng 2 Thessalonians chapter 2 verses 3 to 4. The son of perdition. The system. Sistema ng kapapahan. Sa kanila, huwag puro kayo trabaho. Ayusin natin, magpahinga kayo ng linggo para hindi masira yung ating mental health. Ano pa? Salud mental, la salud espiritual Spiritual health at physical health. y la salud física. Masama ba yung sinasabi niya? Hindi. Yan yung binasa natin sa Spirit of Prophecy. Ano yung masama? Ay di, ituloy natin. Anyway, pinaliwanag ko na rin naman. Más aún, arruina y Ano pa? Kung puro trabaho lang ika, makaka-apekto ito at makakawasak sa pamilya. Totoo yan. Ha? destruye la familia y por lo tanto la sociedad. El séptimo día descansó. Ngayon, anong gagawin ng sosyedad daw? On the seventh day, in example sino? Yung Diyos. On the seventh day, He rested. Maliwanag kahit kay Pope Francis na ang seventh day ng Biblia, doon sa seventh day, nagpahinga ang Diyos. So anong araw yung seventh day? Ayon kay Pope Francis. Lo que los judíos tenían y tienen. Ito yung seventh day na ipinangilin din ng mga Hudyo at patuloy na ipinapangilin. ¿No es cierto? Los observantes. Como sagrado, cumplir el... Etong seventh day was to consider the Sabbath as holy. Yung ikapitong araw, yung Sabado. Yun yung Sabbath bilang banal na araw. El Shabbat. Alam niya, di ba? Yung seventh day, yun yung Sabbath na banal. Pero ituloy natin. El sábado se descansa. Sa Sabado, magpahinga ka. Kasi yun yung seventh day ng Biblia eh. Sa Sabado, magpahinga ka. Un día a la semana. Isang araw sa sanglinggo. Parang natigilan siya dun. Parang, wala ba siyang binabasang script? Parang nagkamali yata ako dun. Sa Sabat, ikapitong araw, magpahinga ka. Tuloy nga natin. Al menos eso. That's the list. Ibig sabihin yun lang ang pwede mong magawin. Kung mga maliit na... Hindi list yun I-correct lang natin. Yung pangingili ng Sabat, idinisenyo yan ng Diyos para magtumibay yung ating ugnayan sa Kanya at hindi tayo maligaw sa pagsamba at pagsunod sa ibang Diyos. Hindi list yan. Okay? Para la gratuidad. Mula yan sa pagpapasalamat, gratitude para sambahin ng Diyos. Para dar culto a Dios, para estar con la familia. At magbigay ka ng panahon sa pamilya, maglaro kayo. Para jugar. Di ba so far? Bukod doon sa list, tama yung mga sinasabi niya, I agree. Bukod doon sa salitang list, kasi list, hindi maliit na bagay na mangilin ka ng Sabat. Kasi yan ang gusto nga ng Diyos pangilin mo ang araw ng Sabat, remember the Sabbath day to keep it holy. So far, yun lang yung hindi natin ina-agreean, yung salitang list. Pero doon sa marami niyang sinabi, mula doon sa una, eksakto. Di ba? Seventh day Sabbath, God rested Sabbath as holy. Kita nyo? Tuloy natin. Para hacer todas esas cosas. No somos máquinas. Hindi tayo mga makina. Doon sa mga minuto na yun na narinig natin, isa lang yung hindi natin nakitang tama, yung list. Lahat ng sinabi niya doon, na ang seventh day Sabbath, na Sabbath na banal, na ipinangailin ng mga Hudyo,
Sabado yon. So bakit sinusulong yung linggo? Siya na nga may sabi, Sabado yon. Ulitin natin, tuloy-tuloy natin ha. Se vive con... Somos máquinas. Diba? Sabado talaga eh. Pero siyempre, sa kabuuan ng video dyan, yan yung analogy niya. Na tayo rin ng mga Christian, kung ang mga Hudyo, Sabado, yun yung Sabat ng Biblia eh. Pero walang sinabi ang Biblia, Sabat ng mga Hudyo. Walang ganun ha, Sabat ng Diyos yun. Exodus chapter 20 verse 10. Kailanman walang sinabi na ang Sabado ay Sabat lang para sa mga Hudyo. Walang ganun. Huwag kayo magpalito. So, yung mga sinabi niya doon sa video, tama. Pero ang analogy niya kasi dyan, tayo ngayon ay linggo na ng mga Kristiyano. Okay? Pero alam niya, ang point natin, alam nila kung ano yung Sabat ng Biblia. At sila mismo ang umaangkin na sila ang nagbago. Kailan pinagtibay? 16th century pa. Sa Council of Trent. Tayo ngayon 21st century. Diba, nasa 500 years na ang lumipas. 500 years? Maliit, hindi talaga ako magaling sa math, no? 16th century. Di ba? So, ilang century na ang lumipas nun hanggang sa panahon natin ngayon. Di ba? Yan. Gusto ko maiparinig sa inyo, mga kapatid at mga kaibigan, etong tema na Work-Free Sunday na nagaganap kayo na kumakatok na sa ating isipan, sa ating mga puso, yung panawagan ng Diyos nang malapit niyang pagpapahintulot. Ipapahintulot ito kasi sinabi sa Revelation 14. Kaya nga ang warning ng Diyos, kung ang sino man ay sasamba sa hayop at sa kanyang larawan, ay tatanggap din ng alin? Ng galit ng Diyos. Ang Sabat ng Biblia, the seventh day, the Saturday, yan ang tuloy-tuloy na ipapangilin natin hanggang sa bagong langit at bagong lupa. Kaya inihahanda ang bawat isa doon sa mga bagay na sinabi na ng Diyos. Ito sa ating pagtatapos, Isaias Kapitulo 66 mula sa talatang 22, sapagkat kung paanong ang mga bagong langit at ang bagong lupa na aking lilikhain ay mananatili sa harap ko, sabi ng Panginoon, gayon, mananatili ang inyong lahi at ang inyong pangalan at mangyayari na mula sa bagong buwan hanggang sa panibago at mula sa isang Sabat hanggang sa panibago, paroroon ang lahat na tao upang sumamba sa harap ko, sabi ng Panginoon. Yan ang sabi ng Panginoon. Kaya huwag tayong magpadala doon sa paglapastangan sa Sabat ng Biblia. Dahil yung Sabat na ikapitong araw na Sabado, yan pa rin yung araw na ipapangilin natin hanggang sa bagong langit at hanggang sa bagong lupa. Yan yung work-free Saturday ng Biblia. Hindi work-free Sunday. God bless po sa ating lahat at tapusin natin ang programa sa pamamagitan ng isang panalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa gabay ng banal na Espiritu at harinawa sa aming mga kapatid at mga kaibigan na sumubaybay, patuloy silang pagpalain, manatili sa kanilang katotohanan na ipangilin ang totoong Sabat ng Biblia na Sabado at hindi ang Sabat na Linggo na mula sa kaaway. At harinawa ang mga kaibigan namin ay mabuksan ang kanilang puso't isipan upang ang inyong pagpapala ay patuloy nilang tanggapin hanggang sa bagong langit at sa bagong lupa na gumagalang at hindi lumalapastangan ng inyong banal na araw. Bigyan ng lakas ng loob ang aming mga kaibigan na hindi pa ipinapangilin ang Sabat ng Biblia. Tulungan sila na ang kapakumbabaan ng puso ay kanilang maranasan. Ganon din sa aming mga kapatiran, manatili ang kapakumbabaan at patuloy kayong papurihan sa bawat salita at gawa na makikita sa bawat isa sa amin. Salamat o Diyos sa katiyakan na inyo kaming pinagtibay at patuloy na pagpapalain at bibigyan ng tagumpay sa bawat araw ng aming buhay sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu na ikakasi sa bawat isa sa amin. Maraming salamat sa katiyakang ito, Ama, alang-alang na lahat sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen.